At this point, may kasama tayo sa studio ng ngayon. Makakausap natin ng live na live in the flesh. In fact, nahahawakan ko siya ngayon. Ang ating One News Cebu desk in the flesh. Nagra-rhyme talaga. What the hell? Dale Israel. Dale, welcome again. Welcome back to the studio. Yes, again, I'm glad to be here again. Gandang lalaki ni Dale talaga sa personal, ano? Dale, okay, 456th anniversary ng Capitol ngayon. Kamusta ang local politics sa Cebu? At tayo-tayo lang nag-uusap. Yung totoo, ha? Paki-compare yung bagong gobernador, Baricuatro versus yung dati, at yung mayor ng Capital City. Yung bagong governor. Yes, si Archival versus yung dati, Rama. Oo. When it comes to the city, yung si Mayor Nestor Archival is really, now they're still trying to get the contracts kasi especially si Vice Mayor Tomas Asmeña has been loud lately about yung mga contracts daw before, yung mga dubious contracts daw. Yun yung abalahan niya na ginagawa. Oo. Pero sa province, yung kay Governor Baricuatro, it's a refreshing new way kasi I've been covering the capital for 15 years. So parang it's a refreshing method yung ginawa ni Baricuatro kasi we still do not know if her new ways will work. Pero I'm sure maraming team si Baricuatro na na itinalaga doon sa Capitol. And lately also she has a lot of supporters also still loitering at the Capitol at this time. Talaga, ha? Oo, kasi maybe some of them are trying to get a job there, parang ganun. And then move on. Ano ba yun? And actually true to her word, si Baricuatro ay nag-focus talaga on health programs para sa Capitol kasi May anak siyang doktora, di ba? Tama yes, ba? oo, yung anak niya mismo yung nag-head ng parang inspection team for the 16 district hospitals. 16 yun, daming district hospitals. Tapos in-inspection niya one by one each yung facilities. At by chance meron ding parang litmus test si Baricuatro kasi sabi niya health programs yung gusto niya, yung focus niya. Ngayon may namatay na pregnant woman doon sa Karkar kasi at ni-refer. Actually, the woman is from Argao. She went to the next town para manganak sa Karkar City Hospital. Tapos ni-refer na naman a few kilometers away sa Talisay City Hospital. Layo. Oo, layo. Kasi walang NICU or yung neonatal intensive care unit, yung Karkar District Hospital. So kaya doon ni-refer siya sa Talisay. At doon na siya namatay doon sa Talisay. Wow. So, considering traffic, grabe yung traffic ngayon, ano? Kawawa naman. Oo. Pero yung mga ganito ba, mga pagkakataon na normally dominated by the familiar surnames, ang Cebu politics, pero pag may mga nakakaupo ba mga ganito na very rare na instances, may radical na pagbabago ba halimbawa sa pamamalakad talaga? From what I observe, oo pa. Ganun nga. New faces yung nakikita mo sa Capitol. Hindi yung the usual faces yung nakikita mo. Tapos sa City Hall din, nandun, it's more on parang nakakapasok na yung mga NGOs, yung okay. kasi NGO naman talaga nanggaling yun si Baricuatro. I see. Oo. Pero marami nang pinapatigil ng mga contracts, di ba? Mga construction na ongoing. May medical center yata na pinatigil, tama ba? Medical center. Yung Cebu City Medical Center. Oo. Nire-review lang. Nire-review. Yung sa Capitol naman, yung Suri-Suri Sugbo, hindi lang matigil yun eh. Yung program, yung parang flagship program yan ng Capitol. Tapos, Pangalan pa lang, parang alam ko na kung tungkol saan yan. Suri-suri. Suri-suri. Pasyal-pasyal. So, tourism siya? Flagship tourism program ng Cebu na siyang ginagawa. Actually, ginagaya ng DOT ngayon kasi yung secretary. Understandable. At hindi lang matigil kasi is placed under an ordinance. So, kailangan pa yung yung ordinance. I-amend yung ordinance. Para Pinapatigil nila dahil? Dahil, actually, lang daw nagwawaldas lang daw ng pera ng gobyerno. May ganon? Pero, Nakakatulong sa turismo. ngayon,
gusto nilang i-restructure yung flagship program. With the help of former Secretary of Tourism na si Ace Durano. Yun yung kasing parang ano siya, parang siya yung provincial administrator ni Baricuatro. So si Secretary Ace, siya yung nag-review ng Suri-Suri Sugbo kasi naka-focus daw sa isang tao yung Suri-Suri Sugbo. Dapat daw naka-focus dapat sa lugar, sa destination, hindi sa isang tao lang yung Bakit sa mga posters ba mukha ni Ang nakapaskil? sa mga t-shirts. Ah. Sa mga t-shirts. But how are the residents reacting, Dale, to the new leadership? How are they taking it all in? The people are sa Cebu City especially kasi doon ako nakatira. The people are parang they see a lot of action na ginagawa ng City Hall. For example, yung sa fire brigade andun nagre-respond agad yung mga especially yung sa baha. Yung, recently nagbaha yung Metro Cebu. Oo, nga pala, no? Ang lalim nun. Men, ano nangyari ito? Actually, mabilis yung response ng mga May bangka kinakulan. agad, ganon. Hindi, hindi naman. Dale, okay tawag dito. Sa lifestyle naman, ano ang mga uso sa Cebu ngayon na mga pagkain, mga tambayan? Yung Larsan ba, bukas pa rin? Yung Larsan, meron pa rin yung Larsan. Pero nilipat na, di ba? Yung capital, yung provincial government yung may-ari ng Larsan na latte. So, siya yung namamahala sa Larsan ngayon. Tapos yung sa Carbon, yung sa parang mga vendors doon ng lechon, nandun din sa nandun pa rin. Pero nilipat sa Puso Village. Sa Puso Village. Parang Puso at lechon na walang dala si Dale ngayon. Pero kausapin natin siya. Si Dale kasi ay bahagi ng isang grant. Siya po ay binigyan po ng grant under the International Visitors Leadership Program. Pakikwento kung paano mo nakuha ito. At funded ito ng US government. Yes. At anong gagawin mo pala ron? Oo. I was nominated by the US Embassy and chosen by the US State Department na magrepresent ng Pilipinas for the International Visitors Leadership Program ng Amerika. And the specific topic namin yung media responsibility on the age of disinformation, which is sabi mo talagang hindi lang sa atin yung problema ng disinformation, pati na anywhere in the world talaga na yung disinformation nandun yung problema ng disinformation. Yan yung isa sa mga Oo. Marami bang ganyan sa Cebu? Maraming disinformation din? Marami talaga. Nako! Yung parang fake news pa, yun pa yung magte-trend. Of course. Yun ang mas kakalat. Gano'ng kakatagal doon na again, Dale? I'll be there by August 2 to 19 yung program nila. Pupunta kami sa Washington DC, punta sa I think we will be introduced on the federal system first, and then yung i-expose kami sa mga media organizations ng US. Sa Fox News daw kayo dediretso. At manunumpa ka sa maga pagkatapos. O Dale, bumalik ka. Bumalik. At feeling ko si Dale hindi pagbabayaran to ng visa integrity fee. Oo nga. Malaki din yun. Meron ba? Meron. $250. Oo. Anong size ng sapatos mo? Dila. Text ko na lang sa'yo, Dale. Hindi. Alright, congratulations sa ating igsuon diya sa Cebu. From Cebu, mag-aaral ng sandali at para guest lang naman ng US government, si Dale Israel.